Hello guys! Nabasa nyo yan guys, ayan. Natanggap ko yan na comments guys sa YouTube channel ko guys. Ayan yung YouTube channel ko guys, ayan. Yan yung YouTube channel ko guys. Kasi guys, ako ay gumagawa ng mga video regarding sa mga pag-a-apply ng gwardiya, paano makaiwas ang gwardiya sa problema, kasi ako po ay isa ng retired security officer guys, at isa na rin security guard dati. So, nagbibigay ako ng mga knowledge regarding sa pag-security guard. So, pasensya na nga pala kayo sa ngabel ko guys, kasi nung naglaro kami ng basketball, quarter final namin, nasiko ako dyan, kasama tong ilong, at ito, nabagsak. Dumugo siya ng marami guys. Dumugo siya ng marami, nadala ako sa ospital. Pero okay naman ako. Kaya lang, medyo namamaga pa. Okay, pinaliwanag ko lang kasi baka magtaka kayo ha. Ayan o. So maga pa siya, pati ilong ko, tumangos lalo. Anyway guys, so, sasagutin natin yung kanyang katanungan na ito yung kanyang comment. Ayan o. Sir, advice naman po, sir, kung asa duty, ibig sabihin nasa ka, tapos nakatulog ka, tapos na walan ka ng baril, may kaso na ba ako doon? Bago lang kasi ako security guard, sir. O si medyo bata-bata pa to kasi bago pa eh. So yun guys, marami akong video na ginagawa sa YouTube channel ko guys, no? Kung madadalaw kayo, pumunta kayo dyan sa may playlist. Pagdating nyo sa playlist guys, ayan playlist, lalabas to yung playlist na yan, lalabas Security Guard Matters. Marami akong video dun guys, kung hindi nyo pa alam yung channel, YouTube channel ko, at doon dalawin nyo, marami tayong video. So isa to sa mga sasagutin natin. Nakatulog siya at nawalan siya ng baril. Ngayon ang kaso niya, ang tanong niya, may kaso ba siya? Pag ikaw security guard guys, kung may training ka, hindi ko sinabing wala kang training sir pero sa tanong mo lang sir, medyo dineploy ka na medyo kulang sa training. Kasi kung nagti-training tayo bilang security guard, tinuturo sa training natin how to treat our gun, our firearms. Isa sa mga sinasabi doon, how to treat our firearms is ang nakalagay doon ay treat your firearm as your wife. Diba? Ano yung ibig sabihin nun? Kung mahal mo ang asawa mo, hindi mo talaga pabayaang mawala sa'yo, mawalay sa'yo during your duty. During your duty, hindi ko sinabing pati sa pag-uwi dalhin mo kasi treat your gun. Ibig sabihin, during your duty, isituit mo na ang yung baril ay palaging safety, hindi mawala sa'yo, hindi mawalay sa'yo. So, ngayon, kung analyze mo yung tanong niya, yung tanong niya, nakatulog. So, nawalan siya ng baril siguro. Siguro lang ako, kaya in-anticipate niya, kung makatulog ako, mawalan ako ng baril. Paano kayo mangyari sa akin? So, kung kunwari nakatulog ka, nawalan ka ng baril, sir, una-una, pag dineclare mong nakatulog ako, nawalan ako ng baril, hindi agad-agad maniwala ang agency sa'yo. Hindi agad-agad maniniwala. Kailangan imbestigahan ka muna. At automatic, i-report agad sa pulis yan. I-report agad sa pulis yan, blattered ka doon, at depende ngayon sa agency mo. May mga ibang agency na kakasuhan kanila. Maaring qualified theft o tinatawag na basta kakasuhan kanila. May iba ng agency hindi. Babayaran sa'yo, i-report sa pulis, at yung halaga ng baril, palagay natin 45,000 o kaya 50,000. Yung iba, dudublehin nila yun. Pabor sa kanila yun, di ba? Sumakin 100,000 habang nagjo-duty ka, kaltas lang sila ng kaltas. Tubo pa sila. Okay? Tubo pa sila, sir, di ba? Alam mo na, sir, ha? So, ngayon, dito tayo sa may kaso ba ako? Kung ikaw ay kasuhan ng agency ng qualified theft, bakit ka kakasuhan? Pwede mo kasi siyang i-declared na nawala eh. Pero sa totoo lang, gusto mo lang siyang gawing personal use. Maari mong gawin yon. Maaring pinalabas mo lang. Totoong nawalan ka, totoon kang nawalan ka ng... Okay, pasensya na kayo kasi
nasa tindahan ako, gusto ko lang sagutin tong tanong niya. So, medyo patigil-tigil tayo. So, kung totoong nawalan ka ng baril, sir, habang nagjo-duty ka, hindi agad maniniwala ang agency sa'yo, di ba? Imbestigahan ka. Kasi pwede mo kasi siyang declare na nawala habang natutulog ka. So, okay lang kung babayaran mo, at least may baril ka na. Lalo na ngayon, 9mm ang isyuhan ng mga security guard, hindi na 3.8 tulad ng dati. So, kung tutusin, kung meron ka ng 9mm, pwede kang gamitin mong kasamaan dun sa labas ng duty mo. Kahit sabihin mong, kunwari, nagbayad ka ng 100,000, nagamit mo yung firearms mo ng kasamaan mo at nakadali ka ng malaki-laki, di mas tubo ka pa anyway, di ba? So, hindi ka nila pwedeng paniwalaan agad. Maaring under surveillance ka at naka-report yan sa police ang serial number, o di ba? So ngayon, totoong nawalan ka. O kaya palagay na lang natin, sige, totoo nang nawalan ka. At na-trace yung baril, kunwari may gumamit. Ang gumamit ngayon ay kumbaga na-relate sa'yo. Totoong nawalan ka, oh. At nakuha, hindi mo alam kung sino kumuha. Ngayon, ang nakakuha pala ay mga malapit sa'yo at naimbestigahan ng pulis, related sa yung tao. So hindi na ma-establish yun na talagang nawala sa'yo. Maaring establish ng pulis na talagang sinadya mong nawala, iniwinala, o kaya binigay sa mga yung related na person sa'yo, naging kaibigan mo ba, pinsan mo, di ba? Marirelate nila yun eh. So ibig sabihin, kung totoong nawala sa'yo, honestly nawala, pero ang kumuha ay kaibigan mo, kabarkada mo, na i-relate ng pulis yun, involved ka na sa kaso, sir. Ibig sabihin, binigay mo yung baril mo sa kakilala mo para magamit nila. So, accessories of crimes ka. Dahil kahit sabihin mong inosente ka na, okay guys, kahit inosente ka, pero nagamit yung firearms mo sa tinatawag na mga related sa iyo na tao, may involved ka doon sa ginawa nilang crimes. Kasi nga yung baril na naka-issue sa iyo, na nawala sa iyo, ay related sa iyo. Maliban lang kung talagang ibang tao, layo na, ibig sabihin talagang totally nawala, ninakaw sa iyo. Marami naman kasi akong tauhan dati nung nagjo-duty ako na paanga-anga. Nangyari kasi yan, ganito yan guys, mayroon akong isang tauhan na body sila ba? So ngayon, itong tauhan namin isa, nag-aul to. Kasi bakit? Naligaw sa landas napasok sa bisyo, nagkaroon ng addiction. Kaya ngayon ang ginawa niya, alam niya yung ugali ng tao na to. Ito na yung firearms niya, iniiwan niya sa locker niya na walang lock. So, pupunta sa CR. At alam niya kung oras pumunta. So, sinadya niyang bumalik sa detachment namin na gabi. Tapos, sabi niya, kunin lang niya yung tinatawag na gamit niya. Ang mali lang sa in-charge officer na yun, mabuti hindi ako doon, ay pinabayaan nilang pumasok. Kasi tropa nga di ba, dating kasama. O sige, pre, punin mo lang doon. Pero yung kasama na yon, alam niya na may attitude yung kanyang kasama dati. Pinuntahan niya yon at natimingan niya talaga at kinuha niya yung baril. So nawalan yung kasama namin. Tinanggal siya, kinasuhan. Binalater lang, hindi kinasuhan. At yun na nga, bali pinabayad sa kanya. So hindi lahat ng agency ganun pagbayad, doble yung kaan. Kaso lang na-trace naman yon nung bininta yung baril at na-intercept ng police kasi nga naka-blatter yun May serial number yan guys may serial number yung baril. Okay, so ganun ang nangyari. So kung yung ibang agency hindi ka kakasuhan, pero sa ibang agency pwede kang kasuhan. Kasi bakit? Nagpabaya ka. Anong moral reason nito? Pag nag-security guard ka guys, ang baril mo, siyempre, treat as your gun as your wife. Firearms mo. Huwag mong basta-basta pabayaang kuhan. Ngayon, yung pagtulog sa gabi, lahat naman ng gwardiya ay guilty dyan.
Especially kung kuwan, nagigilty talaga tayo kasi tulad ako dati nung nagjo-duty ako, maliliit pa yung mga anak ko. Tapos nasa squatter kami. So pag uwi mo ng bahay, maingay yung mga bata, nasa squatter ka, bingo rito, sugal doon, ingay, marites dito. So habang natutulog ka, squatter nga dikit-dikit ang bahay. So hindi ka talaga makakatulog ng maayos. So kulang ang tulog mo, kulang pahinga mo, pagdating sa duty, hindi maiwasang bumigay. Ngayon, alam mo namang nabibigay ka, isituit mo na yung firearms mo, mailagay mo sa tamang lugar na hindi makuha sa'yo. Di ba? O kaya may body ka, pre, bibigay mo na ako, pre. Siya yung kuhan mo, kung may body kang maasahan. Kasi nung ako nag-officer at nag-inspection ako, marami akong mga kasamang, mga katauhang natutulog, nahuhuli ko, pero hindi ko kinakasuhan. Sinusubukan ko lang kunin yung baril nila. Tapos yung baril na yon, ipapalagbo ko sa ibang ibang naka-duty na post. O kinuha ko muna to kasi nakatulog Bakit ko pinapalagbok? Kasi baka naman isipin ng ninanakaw ko, hindi. So nakalagbok, ibig sabihin mayroon akong witness na kinuha ko for safekeeping. So taranta ngayon yung tauhan doon, tapos magre-report sa akin. Sabi ko, ito yung baril mo, nakakatulog ka, pinababayaan mo. Paano kung ibang tao na ako, hindi ako? Di ba? So yun yung parang kinukuhan ko lang sila. Parang pinapataranta ko ba para sa susunod magiging maingat ka. Ang problema lang kung na-assign ka sa mga open area at maraming dumadaan na mga ibig sabihin mga taong alam mo na, masasama. Kaya guys, kung mag-duty kayo bilang security guard, isituit nyo na hindi kayo mawala ng baril kasi may mga agency na kakasuhan kayo, so tanggal kayo sa agency, kasuhan kayo, nakulong kayo. Pagkakulong nyo, blacklisted kayo. Kasi bakit? Pag nag-apply ka ulit ng ibang agency, saan ka galing na agency? Hindi mo pwedeng gamitin yung agency mo dati kasi bakit? Pag tinawagan nyo, anong kaso nito, ba't na umalis sa inyo to? Ay sir, nawala ng baril yan, o nakulong yan, o ano, hindi ka matatanggap. Nagtatawagan yung mga agency, yan pag nag-a-apply ka. Nangyari sa akin yan, nagtampo ako sa agency ko dati, nag-apply ko sa ibang agency. So tinanggap na ako. Kaso lang, tinanong ako, bakit, saan kang galing agency? Ganito. Bakit ka umalis dun? Sir, gusto ko yung agency nyo kasi ganito ganon. So ang nangyari, ini-require nila ako na nag-resign ka ba sa agency? Sabi ko naman, yes sir, nagsinungaling na ako dahil so mag-start na sana ako. Tinawagan yung agency ko at alam niyo ba to, kilala niyo ba to? Oo, nag-apply sa amin to, nag-resign na ba sa inyo to? Hindi, active pa yan. Bakit nag-resign? Hindi naman yan, active pa yan sa amin dito. Hindi ako tinanggap. So kung ikaw may kaso kang reputasyon na nawalan ka ng baril, sinong gagawing agency yung tatanggap sa iyo? Maliban lang kung sabihin mo wala pa akong tinatawag na experience. So di natural, pag ang gwardiya kasi mag-apply na walang experience, pahirapan din. Maliban lang kung malaking tao ka, tangkad ka, qualified ka talaga, pagtsatsagaan ka ng ibang agency. Anyway, so okay lang ka nang ganun mangyari. Yung ibig sabihin, patanggalin ka lang o kaso lang kung makulong ka, tapos mayroon ka ng blatter sa pulis na may history ka na wala ng baril, at yung baril na nawala sa iyo, kahit matagal na panahon, kung nagamit yun na related sa iyo, pwede ka pang damputin ulit. Okay guys, so yan, I hope na nasagot ko yung katanungan ni sir at nabigyan ko rin ng impormasyon yung ibang tao, lalo na kung gusto mag security guard, na ang baril ay treat your firearms as your wife during your duty. Hindi tayo allowed, mga security guard, magdala ng baril pag uwi ng bahay. We are allowed to carry our firearms during our duty and within our EOR. What is EOR? Area of Responsibility. Okay? So, ganun yung guys. Palagi kayong alert sa firearms nyo. So, yun lang guys I hope na naintindihan nyo at na-gets nyo yung ibig kong sabihin. Kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye!